Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Ayan, Saturday na naman at meron na naman tayong bagong episode kung saan ay magkukwentuhan tayo ng mga horror stories na galing sa internet. Yes. So, kumusta naman ang linggo nyo nitong nakaraan? Pray, mukhang may sakit ka pa rin ah. Wala na akong sakit. Wala na. Na-stress lang ako dun sa drive. Sa drive? Share ko lang. Okay. Coding kasi ako today. So, nagbiyahe ako ng window hours. So, ilang minutes na lang magsasara. Oo nga pala, no? Hindi ko gets. Hindi ako makarelate about dyan sa coding. Ano bang nangyari? Parang ano kasi siya, lahat ng sasakyan kapag as long as hindi hybrid yung car mo, may coding. So, for example, yung last ng number mo is 98. So, every Friday yung coding, every Thursday yung coding mo. So, ibig sabihin, bawal ka magbiyahe. Bibigyan ka lang nila ng chance na magbiyahe from around 10 a.m. hanggang 4:59 p.m. So, doon ka pwede magbiyahe. Tapos, may location dito sa Manila na bawal ka mag-pass through, like Makati. Like, doon walang exception ng coding. Kapag dumaan ka doon, huliin ka. Ooh. So, kanina, parang sabi ko, oh my God, sana hindi ako mahuli. Kasi delikado yung ginawa ko. Huwag niyong gagawin yun. Nakakatakot pala yun, Paps, no? Pero meron pa tayong ibang alam na nakakatakot while driving. While driving, oo. Alam mo ba kasi meron akong actually teaser lang yung napanood ko nitong upcoming movie na to. Pero tatry nating panoorin sabay-sabay yung trailer nito. Oo, mamaya. Correct yan. So abangan nyo yung separate episode namin para sa movie na may title na Passenger. Excited ako dito, Paps eh. Oo, kasi Wag na muna. oo, Abangan nyo yan. tama, oo. Abangan Hindi ko nyo pa yung pinapanood video na para Ayan, sakto. very Sakto, genuine sakto. yung Papanoorin natin sabay-sabay. So, ayan. So, bago tayo mag-proceed, syempre, shoutout muna natin yung mga subscribers natin sa YouTube. oo. Ayan. Madami sila. Syempre, umpisa muna tayo sa mga supportive na pamangkin natin. Spotify yan? Sa YouTube to, sa sa YouTube. Si Bien Arceo, si Rayana Kizuki Kuya Kilabot 7045, Kilala ko yan. si Usaping Familiar Mitolohiya, si Vin 7297, si Ja BRNSL19. Familiar sa akin to. Si Queenie Alamban 846, si Kenneth Pulido 9181, si Popoy Gaming, at syempre shoutout din natin yung mga all-out pamangkins natin. Ito syempre si Roma May 31, ito OG si Ivan Cadiente 9854, ito mas OG pa to sa OG kasi ito yung super top fan everyday, all day, everyday. Tapos si The Mad Cat 07, si Gerard Pontinino Si Gerard to. pala yun. Oo. Na makakasama namin mamaya dahil nag-schedule kami ng isang dinner kasama yung mga nasa Discord community and nasa GC namin. Oo, correct. Ikaw, Pwede Pray. ba kung bumati din? Kasi last time nag-live kasi ako tapos may mga dumaan na members natin. So, thank you so much Kelvin Kabendit kasi sinamahan mo ko mag-ML kahit bumaba yung rank mo. Nabawasan siya ng stars. Thank you so Grabe. Nabalik sa Grandmaster. Uy, hindi Ganun kalala. Hindi, mythical glory na ata siya. Paps, I think. tingnan mo kung sa amin ka sumama maglaro. ano nang points mo ngayon? Mythic ako. Tapos parang around 11 na lang ata 11? yung stars. Ilan tayo, Paps? Nasa 60 na Pa 60 na eh, no? Nasa 60 na tayo. Kung nagbabatak pa tayo, baka immortal na nga tayo ngayon. Hindi Shoutout kasi- nga pala sa mga kasama natin maglaro. Sila, RB, si Gerard, sino pa ba? Si Tada. Si Camaron Cosido, si Shio, si Suwi, si John Bad Dragon, si Tada, KitKat Chocolate, si Ayan. Shoutout sa inyo. Sila yung mga OGML people natin. Tapos kung gusto nyo rin makalaro kami ng Mobile Legends, pag madami tayo nagko-custom kami pero kapag 5 man lang,
nagra-rank lang kami. So, ayun. Actually, kasi laging nababan yung gusto kong hero. So, si Zed. Zet yan. Zet yan. Aral ka Zet, yun, na, lagi bagong na lang. hero. I mean, gusto ko kasi siya. So, feeling ko binaban siya dun sa high level. So, feeling ko magaling yung hero na yun. Natatakot yung mga tao sa akin. Baka limaw ka gumamit. Baka. Sige. Yung next naman is si Amil Huzain. Huzain ba to? Or Huzain? Ayun. Hello sa'yo. Thank you din for watching us. Kasi lagi daw siya nanonood. Isa siya sa mga OG listeners nyo nung mga time na wala pa ako. Like since episode 1, sabi niya. Nakasama mo siya mag-ML? Hindi, nanood lang siya. Nanood lang. Hindi kami nag-ML. Kala ko sa amin. Kasi in-announce ko, sabi ko, uy, Kelvin, bumaba yung stars natin. Tapos parang, siguro, sabi niya, next time. Hindi, joke lang. Sabi niya, hindi, ayoko na kalaro. Tapos kilala niya tong last, si Kat Nacario. Hindi. Ay, Si sige. Kat Dalida kilala Kat na. Ay, Dalida. lagi Kat siyang- Nacario? Like, Baka iba yung name niya kapag nagpo-post or nagko-comment. pwede. Pero, nag-reach out siya sa akin nung ni-release natin yung episode with Ate Bebs. Kasi fan siya ni Ate Bebs. Tapos, dumadaan na siya sa mga live Pops, ko. Kat Nacario. Parang familiar nga. Parang familiar siya. Familiar siya. Shoutout sa'yo, Kat. Hello, Kat. No, Kat. Gusto din namin pala pasalamatan lahat ng mga supporters ni Ate Bebs Yes. na nanood doon sa may 2 episode featuring Ate Bebs. Tapos karamihan sa kanila is sabi nila based doon sa may comments is nag-subscribe din daw sila kasi parang nagustuhan din daw nila yung format. Maraming salamat sa lahat ng mga nanggaling kay Ate Bebs na ngayon ay sumusuporta na rin sa may The Red Door Podcast PH. Abangan nyo! Dahil based nga sa kwento ni Ate Bebs ay marami daw sumuport sa kanya para sa kanyang pantranspo. So, hindi malabong magkaroon ng part 3. Dumaan ako sa live niya. Sinilip ko siya. Sabi ko, hi Ate Bebs. Tapos sabi ko, see you soon. Tapos na-drop niya na, di ba mag-guess ulit ako? Sabi niya, hala, na-reveal ko tuloy. Tapos sabi ko, di ba may ghost walk pa tayo? Ayun, speaking. Yun nga, speaking Ano of. nga ba meron dyan sa ghost walk na yan? Kailan yan? May 9? May 9. Correct. Malapit na pala. Oo. Malapit na. Abangan nyo yan, guys. Mag-upload kami ng vlog Vlog. about sa may ghost walk namin. Kasama namin ng Saan ba yun? sa may Intramuros. Intramuros. At feeling ko may iba pang venue. Pero sa pagkakatanda ko, Intramuros. Tapos kasama natin dyan ang team ng Paranormal Philippines na nililid ni Theo. Teka, balik lang ako ng konti Gusto ko lang mag-shoutout ulit kay Ate Bebs dahil grabe yung episodes kasama siya, Paps. Yung unang episode natin sa kanya, 12 days lang. Wala pang 2 weeks, 21,000 views na. Oh, nice. Congrats. Tapos yung Thank you. 5 days ago na episode, 17,000 na. Oh, Grabe. nice. Grabe talaga si Ate Bebs. No? Oh, maraming salamat sa community niya. Hindi ko pwede sabihin kung ano yung pangalan ng community niya eh. Bakit? Hindi, kasi basta. Basta, mamaya Okay, papakita namin sa iyo kung anong Kung pangalan ng community nakikinig niya. ka dito at nandun ka sa community ni Ate Bebs, alam nyo na kung bakit. Yan, maraming salamat. Actually, related nga rin dun sa may nakaraang episode kay Ate Bebs. Gusto ko lang linawin yung about dun sa may sa may cursed sculpture. Na wala naman tayong intention para sirain yung image. May comments pala about doon. Oo. Wala naman tayong actually intention na sirain yung image nung sculptor or nung artist. Wala rin naman kami sinasabi na yung mga stories is talagang totoong nangyari. Bali, sinishare lang namin kung ano yung mga stories na galing sa ibang tao. Pero tapos yung mga sinabi lang namin doon is mga haka-haka lang. Lalo na ako, 'di ba? Parang ang dami kong sinabi about doon na baka ganito, baka ganyan. Iyon ay haka-haka lang naman. Wala rin naman akong sinasabi na yun yung katotohanan. So ayun. Gusto ko pang mag-discuss ng ng mas maraming details about diyan, pero siguro wag na. Kasi nung nakaraan, Pops, napanood ko yung docu eh. Oo. Pero hindi na. Let's close na yung topic na yun. Yes. And mag-proceed na tayo ba? Or meron pa kayong babatiin? Announce lang natin na meron tayong panibagong collaboration na paparating. Oo. Di mo pa alam? I think may nagtag sa akin. Yun ba yun? Ano yun? Ano Ay, yun? Ano yung nagtag sa'yo? Wala, mali Ano yung ata nagtag yun. sa'yo? Mukhang ikaw lang yan Di mo kami sinama. Ay, hindi. Nakita ko yung mukha natin dun tatlo eh. Ha? Ano yun? Ay, hindi nga alam yun. Ay, alam ko na yun. Ano yun? Maraming salamat nga rin pala doon sa may gumawa nung parang Sa TikTok! sa merch. Oo, sa yung TikTok merch. yung merch. Merch Hindi idea. yun. Meron Ay. pa. Meron tayong bagong project na collaboration na Bukod pa magpapadala to. siya sa atin ng Oh. microphones.
Ito na yung kailangan mo. Wireless siya. Wireless na microphone na pang podcast talaga. So, mauno. Yung kwento nyo before or bago? Bago to. Bago to. Ngayon lang as in bago ka dumating. Yan. Wow. Grabe, ang ganda. Ayan. So, ayun, maraming salamat. Shoutout sa inyo mauno. Alam ko meron kaming episode dati na kasama sila. And looking forward dun sa collaboration natin. So, yun. Shout out ko yung gumawa ng merch. TikTok user Crisel333. Nice. Oh, ang ganda, Paps. Gusto ko yung design na ginawa niya. Cute. Ang ganda nung, ewan ko lang kung nakikita nyo dyan, pero ang ganda ng mga design. Gusto ko yung ano dito. Gusto ko dito yung bucket isa na hat. yung Man in Your Dreams. Alam nyo ba yung kwento ng Man in Your Dreams? Ang ganda nun. Yung parang may black and white image ng isang lalaki na ang parang pinaka-caption nun is, have you seen this man in your dream? So nakakatakot siya kasi based sa kwento, meron daw isang psychiatric ward na may nag-report ng isang patient doon na lagi niya daw nakikita yung lalaki na yon sa kanyang panaginip. Tapos pinaano sa kanya, parang pina-artist sketch. Kaya yung image nun artist sketch eh. Ngayon, nung na-artist sketch, yung lalaki daw na nakikita niya sa kanyang panaginip, kinuwento din ng ibang patient, pati pala sila, nakikita din nila yon. Tapos nung pinublish siya, Pops, online, ang dami nag-claim na nakita na din daw yun. Hindi, actually, nung nakita ko yung picture, Parang nakita mo na rin parang siya. familiar nga talaga. Oo. Diba, So nakakatakot parang eh. ako di ko alam kung ano ba to? Dahil ba yung mukha na yon generic? Or alam mo yun, na kasi baka mamaya meron lang talagang reason kung bakit familiar siya dahil pwedeng, ang naisip ko nga baka pinaghalo-halo yung features na ewan ko. Search mo Man in Your Dreams. Tapos okay lang sana, Paps, kung generic na itsura ng tao eh. Pero may something dun sa mukha eh. Na weird, nakakatakot, no? Weird na may pagka-creepy talaga. Sorry. Man in Your Dreams, maybe yung na-search ko. Man in Your Dreams. Tapos parang urban legend, ganun. Ito. Yan, oo. Ito ba yung pinagbasihan niya? Oo. Oo. Nakita mo na yan sa panaginip mo? Di pa. Parang ayoko. Mamaya. Mamaya. Pagtulog mo. Since nakita mo na. Kasi 'di ba may mga kwento yan dati na kapag nakita mo na daw yung picture, kung hindi mo siya nakita before, pero pag nakita mo na yung picture, Saka siya lalabas sa saka siya panaginip lalabas sa panaginip mo. Erase. Parang ayoko. Nakakatakot siya. Mamaya re-remind ko sa'yo bago ka umuwi. Kamukha Coding. niya si Sino? Mr. Bean. Mr. Bean? Bean daw. Kamukha niya si Mr. Bean. Medyo. Medyo. Kala ko Mr. Beast. Uy, hindi hindi. Shoutout sa'yo Mr. Beast baka naman. Tatlo kami, ikulong mo. Huling lalabas, $1M. No food, no drink, no internet. Kaya mo ba? Hindi kaya ni James. Feeling ko kaya ko. Ako di ko kaya. Walang Gatorade. No Feeling food, ko no kaya drink ko. eh. Oo nga, No food, no drink, kaya ko. Wala. Oo nga, Feeling hindi ko ko kaya. mas kaya kung matagal lang kayong dalawa. No food, no drink. Oo, si Prey malabo rin sa no food. Ako no Grabe drink. naman yun. Ako no drink, si Prey no food. Ikaw? No internet. Oo, no No internet. internet. So Sabay-sabay tayo mag-uusap na lang nagpapraningan. tayo. Paps, ako na mahuli. Tapos pag nakalabas tayo, hati-hati na lang tayo. Sabihin ko naman, huwag mo akong kasapin. Wala pa akong nainom. Wala pa akong Gatorade ngayong araw na to. Oo. Ayan. Masyado na atang mahaba yung usapan natin. So, mag-umpisa na tayo na mag-share ng mga kwento natin. Ay, teka lang. Bago ko makalimutan, may nagpapa-shoutout sa atin kasi ikakasal na daw siya. Wow. Si Christian, congratulations. Christian, congratulations. Shoutout sa'yo. Baka naman, bakit hindi mo kami in-invite? Oo. But shoutout lang. Eh di sana, tatlo kami doon, nagpa-podcast sa kasal mo. During reception, no? Oo. Di ba? Reception. May live episode. Ando kami na. sa harap lang ng presidential stable. Nagpa-podcast. Tapos sila sa gilid. Oo, yan. Ganito setup. Tapos habang kayo. Nandun kayo. Sumasayaw sila tayo, nagko-commentate, no? Oo. So yun na guys, sumasayaw na po sila. Sana may lumpia sa kasal mo. Oo, lumpia. Ako, target ko yung pera na sinasabit eh. Yung mga sinasabi, baka may mahulog, gano'n. Ayan. Okay, yun na nga. Balik na tayo. So this time, sinong mauna magkakwento? Meron na ako. Ayan. Sige, Pero let's medyo go. mahaba siya. Okay lang, sige. Sige. Go. Sobrang detailed kasi nitong story na to. Sinend to sa amin. Sa email. Okay. Wait lang. Ayan. Hello po, titos and tita.
Paki-hide na lang po ang identity ko. Matagal na po ako nakikinig at nakafollow sa inyo. Gusto ko sanang i-share ang story ko kaso ngayon lang ako nagkagana mag-type. Life and death situation daw to. Noon po kasi sa isang exclusive subdivision sa Marikina, nagpatayo ang papa ko ng bahay. Bago po itayo ang bahay, may 3 puno doon. Puno ng mangga, balete at puno ng saging. Kailangan pong putulin kasi masisira ang bahay kapag lumaki ng lumaki ang mga ugat. Kaya sinuggest ng engineer na tanggalin. Pagkatapos may tayo ang bahay, lagi po akong nakakakita sa kitchen at sa room ko ng mga biglang dumadaan. May mga nararamdaman rin akong mabigat. Alam ko pong may something talaga sa bahay namin na yan. May mga gamit din na biglang nawawala tapos bigla mo na lang makikita. Sinabi ko na po sa papa ko ang nararamdaman ko kasi kaming dalawa lang ang nagkakaintindihan pagdating sa ganito. Nakakakita po kasi ako ng mga multo. Well, anyway, biglang nagkwento ang papa ko na may nagpakita sa kanya na 3 engkanto doon sa bahay namin. 2 babae at 1 lalaki. Naniwala ako sa kanya kasi meron talaga akong naaaninag na dumadaan o nararamdaman. To cut the story short, nagkasakit po ako. Nagkaroon ako ng blood cancer, lymphoma kung tawagin. Nagpa first, second at third opinion na ako at pare-pareho ang findings. Nagpunta rin po ako sa mga albularyo kasi may feeling talaga ako na connected ang bahay sa pagkakasakit ko. Dahil lumalala na ang mga nakikita ko, hindi na siya aninag, nakakakita na talaga ako ng itim na babae sa mga sulok. Sa tapat ko at nagsasalita siya ng hindi ko maintindihang salita. Parang nag-oorasyon. May una po akong napuntahang albularyo. Ang sabi sa akin, may nagalit daw sa akin. Pinabili niya ako ng mga dahon-dahon. Pumunta kami ng boyfriend ko sa Quiapo mga bandang 1 a.m. na. Kasi may computer shop kami kaya late na nakapagsara. Nagmotor po kami papunta doon. Habang naghahanap kami sa Quiapo, may biglang lumapit sa akin na matandang babae parang sa pelikula. Sinabi niya sa akin, "Iha, ang bahay niyo ay puting bahay na may 3 puno. Isa sa unahan, 2 sa likod. Nasusukuban kayo ng mga engkanto. Magdasal ka, pumasok ka sa simbahan, kahit putol na ang mga puno, andun pa rin ang mga ugat." Natakot po kami ng boyfriend ko, kaya umalis kami. Tinry ko po yung mga dahon pero wala talagang epekto. Bumalik pa ako sa albularyo na iyon. Pero kapag nauwi ako sa bahay, andun pa rin yung itim na babae. Sinabi ko po ito sa tita ko. May kaibigan siya na sumasampalataya sa Wawa Falls dito sa Rizal at sinasapian ng Santo Niño. Nagpunta po kami sa kanya. Ang sabi niya may engkanto raw na nagalit sa akin dahil natamaan ko raw ng sigarilyo. Tinanaman daw ako sa puso at naging sakit sa dugo. Kailangan ko na raw ipagamot dahil hindi na niya yon matatanggal. Kailangan na ng medication. Pagkatapos niya akong dasalan, pag-uwi ko sa bahay, napansin ko na wala na yung itim na babae. Ibig sabihin, napaalis niya kasi hindi ko na ulit nakita yung itim na babae na nag-oorasyon. Dati kasi palipat-lipat siya ng pwesto habang nag-oorasyon. Nakakatakot talaga, parang sa mga movies. Ayun lang po yung kwento ko. Magaling na po pala ako ngayon. 9 years ago pa po ang kwentong iyon. Nabenta ko na rin ang bahay namin na yun kasi namatay na ang tatay ko. Sobrang horror ng subdivision na yon. Ang mahal ng lupa pero sobrang nakakatakot. May kapitbahay kami na may kapre raw sa lupa niya. Yung bahay naman ng tita ko na doon din nakatira, may duwende raw. May white lady at may multong lalaki akong nakikita. Meron din daw tiga doon na mangkukulam. May one time pa na nakatulog ako sa kotse sa labas ng gate namin. May nakita akong pugot na ulo sa dashboard. Tapos, noong COVID-19, sobrang daming namatay doon. Yung lugar na yon ay parang cursed land. Kaya talagang pinush ko na mabenta siya. Sobrang pangit talaga ng vibes ko sa lugar na yon. Gusto ko lang po itanong kay Tita Prey, bakit itim yung nakikita kong babae? Wala siyang muka at nagbubulong-bulong siya. Color black ba ang mga engkanto? Kakatapos lang may question na yan.
Sakto, ikaw lang din ang makakasagot niyan. Oo. Ayaw niya itanong kila James and Ian. Sige. Pag sa akin tinong malay ko, di ko alam eh. Honestly kasi, depende kasi dun sa type of engkanto na nakita nyo. Kasi based dun sa description mo, ang sabi mo, nag-oorasyon. So medyo sure ako na it's an entity. Pero, kaya siguro walang mukha yung nakikita mo. It also depends on parang yung level ng third eye mo, kung gaano siya kabukas. Kasi ngayon, na-visualize ko, nakikita ko yung face niya. So, siguro if nung time na yon mas open siya baka pag mas matagal mo siyang nakita, siguro let's say tumagal pa siya ng a year or so, baka magpakita na talaga siya sa'yo totally. But para sa akin, hindi naman kasi lahat ng engkanto is itim. Kasi for example, when I went to Siargao, hindi siya pure itim eh. Like, may brown, ganun. So, yeah, that's my answer. Pops, akala ko, Pops, nung pagsabi niya nung nagpunta ako sa Siargao, tas Hindi. nasanay ako eh. Oo. Na parang pag intro niya, ganun, Pumunta ako sa Siargao. lalabas yun eh. Hindi. Akala, di ba pinapakinggan ko siya, pinapakinggan ko explanation niya, akala ko lalabas yun, yung, Oo. Edit ko to. Kapag nag-umpisa na oo, paano naman sabi yun? Wait. Sorry na. Kayo nga din, ganun din kayo, di ba? Pa nagko-content. glitch. Nag-glitch din. Ito, si James hindi nag-glitch Hindi. yan. Hindi nag-glitch yan. Ay, Hindi, okay. wala akong Ano glitch yung... Wait, Wala. lang isipin ko. Rektahan din Ay, yan. ako ganyan. Oo. Basta yung kamay ko talaga. Yung kamay ko talaga. Edit mo to, Ian. Oo. Yung kamay ko talaga yung parang pinakamapapansin sa video. Halos parang tatamaan na yung ano eh. Yung Hindi, ang ganon. alam ko lang yung ganon, yung Oo, yung ganon. Buti nga nawala na, Pops, yung ano ko eh. Yung dati kasi before, nung nagko-content ako, gamit ko lang yung ano, yung microphone na, nakalimutan ko anong brand eh. Basta parang tigo 150 lang yung something. ano yung ganon? Oo. Ah, Yan, oo, diba? ganyan. Nakaganyan ako Oo, lagi, ganyan. nakakatawa. Dati, Magic Manila Days, ganyan pa. Oo. Nakaganyan ako na parang, Pero nakita Ang ko saya yung ni Prey, oh. iba yung naisip niya. Ay, ano ba? Hindi, Ano hindi ba? Hindi, natawa ako kasi yung video na yun, parang nag-stalk kasi ako kay James. Tapos nakita Balikan ko mo yung dati. Ganun talaga. Yung, alam mo yung wireless mic lang na hawak. Hindi ba sa atin, yung yung sa kanya, yung parang yung mga boya dati na maliliit. Oo. Ganun siya Oo, lagi. ganun Lahat ako ng video, lagi. nakaganyan. Tapos yung kabila, gumaganon. Hindi, ganyan na talaga. Yan, ganyan. Tapos, di ko kaya tanggap. Nakaganon lagi. Buti nga naalis ko na yun. Kaso yung hand movements, di ko pa rin naalis. Hindi, alam mo ba't nawala yung ganun? Alam mo ba't nawala yung ganun? Kasi, wala na, nakadikit tama, na eh. nakaganito na yun. Nakadikit na. Ay, oo nga. Nakadikit na eh. Oo Pero nga. soon, parang feeling ko, Hindi lahat na ng mga content ko, may hawak na akong condenser. Oh. Thank you so much nga pala ulit, Maono. Kasi for sure, gamit na gamit ko na yun sa content ko. Ang Eh. ganda nung Pops, wireless yun. Oo, ikaw rin. Wireless yun? Wireless yun, Wireless tapos yun. yung Tapos condenser. pero, condenser mic siya, pero wireless. Pwede kabit sa phone. Gamit na gamit mo yun for sure. Oo. Sakto Oh my- kasi Ano yun, nagko-content. Tapos Pwede sa magagamit niya phone? pag ginamit niya, no? Wow. Pwede sa phone, oo. Hoy, ang yabang mo, ikaw din. Ano yung kay Ian? Meron siyang in-upload recently na napanood ko around 2 a.m. Ano yun? Nagulat ako, biglang parang Ay, yung may pa-spiral. umiikot? Oo. Oo. Ay, may nakahiga ako, tapos ako ganun. Tapos biglang may nag-spiral. Sabi ko, ano ba to? Nahilo ka. Natakot ako. Kala ko nahihilo ko eh. Shoutout nga pala Apple sa mga mga kwento sa likod ni Apple Season. Kasi ganun yung style ni Apple eh. Lahat ng content niya eh. Dala niya yung ano niya. Yung condenser niya. Oo. 'Di ba? Oo. Magiging parang Magiging ganun na rin ganun yung pa na iPray. Anyways, yun. Balik tayo doon sa may story. Ano bang hindi niya nabanggit kung kung nagpa-house blessing sila, no? Kaya bang kontrahin yun? Hindi din eh. Kasi if nauna na yung sa inyo, kunyari, yung entity na yon, hindi mo kasi yun basta pwedeng i-force eh. Merong mga consequence yun. For example, may pwedeng mamatay, ganun. Like, an exchange. Yung mga ganun. Pero grabe, Pops, napansin ko ngayon lang bigla lang sa utak ko. Ano yung meron sa number na 3, no? Kasi doon, parang sinasabi niya na 3 yung entities, di ba? Tatlong entities. 3 entities. Tapos, nung una sinabi niya 3 puno. So, parang galing doon yung mga galing entities. Tapos, third eye. Oo nga, no?
Tapos, 3 tayo dito. Hindi, Oo, no? Laging parang ganun, no? anong meron sa 3? Sa bagay, di ba, may Holy Trinity Holy din. Trinity din. May something sa number 3, no? Pero, Meron din sa sa 3, sa 12 at saka sa 7. 12? 7? Daming 7 di ba? 7 capital sins, 7 beatitudes. Yeah. Ang 12 marami rin. 12 disciples, 12 zodiac signs. 12 months. Oo, di ba? Ang dami, di ba? Kwento nga rin ni nung hindi muna natin shoutout kasi hindi pa siya masyadong active nung bago nating friendly. Bagong tropa. Na-meet mo na yun, pre, sa Discord. Yung nakaraan doon. Ah. Kwento niya, di ba, na parang may something daw sa mga flight. Flight number na may 3. 3. Ay, hindi. Yung yung kung ano yung, hindi ko alam kung ano tawag doon, basta kung ano yung number ng plane. Di ba sa MH3707? Oo. Ay, yun may nata 3 din yun. yun. Mali siya. Yun yung nawalang di ba? May 3 din. Tapos, Paanong may something like prone to parang accidents, ganun? hindi. Prone din sa mga kababalaghan. Yung may mga number 3 na plane. Tapos habang kinukwento niya yon, naalala ko yung nawalang plane. Tapos na-jigsaw moment ako. Pag search ko, nakita ko may number 3 din dun sa may sa may MH 37. padala. Nakalimutan ko kung ano. MH padala. Kung ano man yun yung Tapos ayun. So ibig sabihin, hindi siya natatanggal ng house blessing? Depende kasi sa depende kasi sa case Kasi for example, dun sa experience ko sa family, like yung bahay kasi namin may malapit doon na puno ng sampalok. Pero hindi naman sa compound namin, kumbaga malapit lang sa amin. Tapos may kapre daw doon. Tapos nagagusto siya sa tita ko. So syempre, na-alarm yung buong family namin, pinagamot. Tinry ipaputol yung puno ng sampalok. Tapos alam nyo, dati pa naman to, nagkakasakit lahat ng involved dun sa putol. Tapos eventually yun, may nawawala. Basta, nag-start siya sa sakit. Tapos iba-iba. Like, pwedeng, nawawala sila. Or minsan, sobrang lumulubha yung sakit. Wala na daw lunas, walang findings, ganun. So, yun. Para may curse. Yeah, may curse. Curse Bakit ikaw ba? Pag kunyari, ganun yung nangyayari sa bahay nyo, anong decision mo? Magstay ka pa ba dun? Hindi, yun ang parang pinakauna ko, house blessing talaga. Pero ito na nga, gusto ko na, after ng house blessing tapos hindi tumalab, hindi ko, saka na ako tatawag siguro sa mga albularyo na. Cleansing. Si Elise. Pero, yung isa ko pang tanong is, paano yung precaution? Paano yung gagawin mo na? Kunwari, for example ako, bibili ako ng property. Paano ko malalaman na itong property na ito na bibilin ko ay free from bad spirits or elements? Well, there's no way to find out kapag, syempre, pagpunta mo dun, especially kapag di ka naman sensitive, di mo talaga malalaman yun. Pero kapag naniniwala ka naman sa mga, like mga medium ganon or anyone that can check the property, yun yung safest para sa akin. Kasi syempre, sa ayos naman natin, kahit pumunta tayo dun, pwedeng may ma-feel tayo, pero wala tayong nakikita. Hirap din pala. Sige, mag-stick na lang ako doon sa may apartment ko. Di na ako alis doon. Wala akong na-experience doon. May balak ka ba talaga? Hindi, wala naman. Parang lang, siyempre sa future, parang gusto ko rin magkaroon ng sariling studio. Mga ganun ba? Pero siyempre. Pero feeling ko maganda na alamin mo din siguro sa mga kapitbahay, magiging kapitbahay sa mga tao doon. Kasi I think yun yung pinaka safe way. Kasi syempre 'di ba, kapag nagche-check ka ng mga property, makikita ka ng mga kapitbahay mo doon, maririnig mo yung mga kwento Paps, isa lang naman tanong diyan Dati po bang sementeryo to? Yun, para matapos na, 'di ba? Oo, dati. O yun. Oo, pag ganun wala na. Cancel. Paano kapag mura? Tiisa na lang, coexist. Bakit? Mura At least tipid. Okay lang. Mura, bakit? May umiiyak tuwing 3 a.m. Okay lang yan. Kumakatok. May na lang ako. Spotify. Ikaw? Ako? Wala Hindi ko alam. Hindi ko pa naman kasi never naman ako umupa. Ay, hindi. Umupa pala paano kapag ikaw yung nasa sitwasyon niya? Hindi. Ewan ko kasi parang feeling ko hindi talaga ako nakakaramdam na kahit So parang hayaan ko lang na parang wala naman So regardless kung saan, kahit saang lugar,
Hindi ko alam Hindi ko alam. Kasi hindi pa talaga ako challenge. napupunta sa ano. Ayoko rin i-challenge kasi baka mamaya magpadala ng horde to si Pre. Tignan Sa natin sa May 9. Sa May 9. Malalaman natin sa May 9. Abangan kung meron bang mararamdaman ng inyong mga Pero titos. hindi, Paps. Pumunta tayo Intramuros dati. Hindi. Kasi, Ganun din ba yung ginawa nyo? hindi. Iba. Kasi Pero kasama yun, natin, Pops, mga mga... Hindi ko alam Tingnan natin. Tingnan kung natin. ano. Pero sana mademonyo ulit tayo. Katulad nung na-experience natin nung una. Ha? Alin? Yung na-demonyo tayo nung dalawa nating nakita. Ay. Yung sabi na uy, sama na. Uy, sama kami. Basta malalaman yan. Basta. Paps, eto, may tanong pala ako. Naglaro lang sa isip ko kanina. Eto, bagay sa'yo itong tanong na to. Ano ba ang accuracy ng isang doctor? Bakit ba nagkakaroon pa ng second opinion, third opinion? Well, if we take this... Hindi, di ko rin alam. Ano explanation nun? Hindi, parang feeling ko kasi, tao pa rin naman eh. Ito yung take ko dito Pwede nyo akong i-correct sa comment section kung mali. Pero parang feeling ko kasi, tao pa rin naman. Parang may hindi siya human error pero may ibang take per tao sa kada symptom na makikita niya. So parang feeling ko, let's say, may lagnat ka, mataas yung dugo mo, parang ganyan. Pwede siyang i-take as ganito. Pero sa iba, ang gagawin nila is, teka, pwede kasing iba yan eh. Kasi hindi na ako pero may mga ibang medical practitioners talaga na hindi rin okay di ba? So parang minsan kapag sinabi nila, hindi sige, lang yan, ganito lang yan. Inuman mo lang ng ganyan. Pero may mga doktor din talaga na i-check nila talaga lahat na parang pwede kasing ganito yan. Pero para makasure tayo, mag-take ka ng ganitong test. Pag nakuha natin yung test na yun, so yun yung second opinion na. Kasi baka mamaya, dalawa lang yan eh. It's either ayaw tanggapin nung pasyente yung unang reading sa yan kanya. din ang isa ko naisip na parang hindi. Kunwari hindi ko naman hindi na lang magbabanggit ng sakit. Kunwari nagpa-consult ka tapos may sinabing ganito kang sakit. Siguro hindi mo matanggap sa sarili mo. Na hoping ka na if magpapatingin ka sa iba is magiging iba yung findings, no? Pero yung kanya kasi, ang extreme. Imagine, nagkaroon siya Naka-premium yun eh. Oo. Uy. Tsaka hanggang nakatatlong check siya. Totoo. Pero imagine, lymphoma, yung cancer, right? Yun yung sabi niya kanina. Ang ang hirap nun kasi imagine, yun na yung findings sa'yo ng mga doctors. Tapos, hindi mo din alam hindi mo alam kung saan to nanggaling, especially if wala naman talagang history yung family mo. And then, bigla mo na lang maiisip na related to sa bahay. Ang hirap. Yan din yung isa sa mga maling katwiran na hanggang ngayon inaano ko sa buhay ko eh. Ano yan? Yung di ba lagi ko sinasabi sa inyo sinasabi mo Natatakot ka magpa-check up? Hindi, yung isa pa, yung yung grabe ka sa matamis tsaka sa mga energy drink. Oo. Na hindi ka nagtutubig, bahala ka dyan pag magkasakit ka. Tapos lagi kong sinasabi sa inyo, hindi, wala naman history sa amin. Di ba? Yeah. Parang mali din yun no? Hindi wag ka lumipat, Paps. Kasi baka lipatan mo doon yung magkaroon ng Feeling ko nga, sige, hindi na ako mag-studio, hanggang doon na lang ako lagi sa apartment. Ano yung kapitbahay mo muna? Dati ba tong sementeryo? Paano kapag walang kapitbahay? Lalong hindi ako lilipat sa isang ganung lugar. Anyway, sige. Sinong next? Ako, sige, ako na. Sige. Gusto mo ako muna? Sige. Kasi ito, di ba, pinag-uusapan na natin yung lilipatan. Sa tingin nyo ba safe sa isang condo lumipat? Depende. Kasi dati pangarap ko talaga mag-condo. Pero nung tumagal, parang hindi ko na gusto yung setup ng condo. Oo. Pero alam nyo ba na marami ring horror stories sa mga condo unit? Oo. Di ba, meron tayong isang meron tayong isang member na yan. So itong babasahin ko sa Kwento inyo niyo ba ay hindi. Hindi. Isang horror story na nangyari sa isang condo unit. Okay. Sa mga nakikinig natin, try nyo na lang hulaan kung saan yung condo unit based doon sa mga clues na pwedeng nandito sa story. Haunted condo unit. Nakwento lang to ng pinsan ko noong nag-inuman kami last December. Head kasi siya ng maintenance department ng isang condo dito sa Metro Manila. Meron daw kasing isang unit doon na kinatatakutan nilang mga guards at maintenance. Mga ilang years pa lang naman daw yung building. Doon daw sa floor na may haunted unit,
laging may nagpapakita sa CCTV. Mga batang nagtatakbuhan sa gabi. Lalaki na naglalakad tapos tumatago sa pinto noong haunted unit. Saka mga lumulutang na parang tela. Sa sobrang dami na daw nilang nakita, iniiwasan na nila yung floor na iyon. Una daw, may nag-occupy sa katabi ng haunted unit. So, meron na silang parang tinatawag na haunted unit doon sa may condo na yon. Tapos, may umupa sa may katabi niya. After ilang weeks daw, nagrereklamo sila kasi maingay daw yung katabing unit. Meron daw umiiyak, nag-aaway at sigawan. Noong una, inisip nila na baka may nakatira na. Pinadouble check pa daw nila sa management. Pero sure daw sila na wala pang nakatira doon. Noong tumagal-tagal na may tumira na sa haunted unit. Okay, so noong una, sa may katabi lang. Pero this time, naupahan na yung tinatawag na haunted unit. After ilang months, may mga dumating na pulis sa kanila. Nag-request daw na buksan yung unit kasi may nag-report na ilang araw na hindi makontak yung may-ari. Nireview nila yung CCTV, saka nakita nila yung lalaking may-ari na pumasok. Pero hindi na lumabas after 3 weeks. 3 weeks? Tagal nun. Kasama daw nila yung family at saka pulis. Kinatok nila muna pero walang sumasagot. Pagkatapos noon ay winasak na nila yung pinto. Hanggang sa sinalubong na sila ng mabahong amoy. Patay na pala yung lalaki. Nakita nilang nakahiga sa kama. Wala naman daw nakitang foul play. Kapapalit pa lang daw nila ng ilaw katapat ng unit kasi napunde. Lagi daw kasing nagfi-flicker. So, Teleport. Oo, yun. Wala silang kaalam-alam na may patay na pala sa loob. May iba na daw na may-ari ng unit ngayon. Pinapa Airbnb na. Sheesh. Pero Paps, kung 3 weeks, di ba naagnas na yun? As in yung Oo. super decomposed Ano na yun? Decompose na yun. Tapos, di ba pag ganun, yun nga ilang oras pa lang naaamoy mo na eh. Ang weird na unabot ng 3 weeks tapos hindi naamoy sa hallway or something. Oo. Pero syempre, mali mo, close yung unit. Ay, actually. Diba? Mali mo, Ano ba yun? Basta may mga ganun na may mga unit Paps. na Kasi syempre, di ba, parang ayaw siguro lumabas yung aircon. So, masasabi mo ba na ano yan? Na tawag doon na high-end yan? Yung condo na yan? Alam mo ba kung saan? Within Metro Manila daw na condo eh. Pero yun lang yung parang binigay na clue. Ngayon, sa ano kasi to, nakita ko sa may Reddit. Pero Paps, meron akong nabalitaan na ganyan Na ano? Sikat sa sikat na tao nangyari yan. Kay Eliza Lam? Hindi. Kanina? Pinoy. Ay, dito nangyari sa Pinas. Na ano? Na ganyan din. Na nakita na lang siya sa condo unit niya na naagnas na. Oh? Hindi ko na sasabihin kung sino kasi Babae, lalaki? lalaki. Na hindi siya Pinoy pero nandito siya sa Pilipinas. Siya, may sino yan? Sige, mamaya. Mamaya sasabihin ko Sige. Pero sige nga, bigyan mo ako ng context. ng context. Oh. Nagulat din ako nung nabalitaan ko to. Pero kasi itong individual na to, taga-ibang bansa siya. Kilala siya. Tapos, nag-decide siya na tumira na dito sa Pilipinas. Actually, kilala ko din yung asawa niya. Oo, okay. Kilala ko yung asawa niya. Kaya ako din nalaman na yung kwento na yun. Na-news ba to? Na-news yan. Kasi kilala talaga tong personality na to. Tapos, ang nangyari sa kanya, Paps, hindi ko maalala yung details. Hindi ko alam kung sa sofa o sa kama siya nakita. Pero, ayun na nga, nung nakita siya, naagnas na daw. Hindi ko maalala kung ano yung nangyari sa kanya, pero, yun. Speaking, nakakita na kayo ng isang bangkay na naagnas sa sofa? Oo, Paps. Dumidikit? Parang nakita ko yan, sinend mo sa akin dati. Sa Dumidikit. Hindi pa ako Nagiging kaisa nung parang nagiging kaisa nung sandalan. Kunwari, nandun yung katawan niya, tapos nabulok. Parang sticker Oo. na dumikit. Tapos kahit iangat yung bangkay, parang may residue na nakaalapat matitira. dun sa Kaya siguro ang daming mga multo sa Ang daming mga stories na umupo lang ako dito sa na to, Sa couch sofa. na to, sofa na to, meron akong naramdaman na may humawak. Ay! Ayan. Hindi, naalala ko lang yung isang kwento, Paps. Yung nung nagwo-work pa ako sa isang mall dati. Sa isang mall. May multo. Hindi.
Ano? May nangyari na na-curious lang ako doon sa may sofa na yun. Kasi, kinuwento lang din sa akin to ng mga ka-work ko na meron daw isang nagtatrabaho doon sa may furniture shop sa isang mall. Diba dating... Oo, kung saan ako nag-work, Oo. doon din, same. So, ang hawak nila mga products, sofa. Ngayon, di ba? Ngayon, ang nangyari, Paps, nagkaroon ng third party, yung nagtatrabaho doon sa may mall na yon, na isang, nag-work din sa mall, sabihin natin, sa sales din, ganyan. Nahuli, Paps. Na may babae. Oo, nung tunay na asawa. Sumugod siya sa mall. Tapos, Paps, may dala siyang baril. Oo. Ngayon, ang ginawa niya, Paps, binaril niya yung asawa niya. Bang! Tapos sunod, pag baril niya sa asawa niya, babarilin niya na yung sarili niya, buti napigilan. Wait, sino yung pumunta, like babae? Babae. Oh, yung tunay na asawa, yung legal wife. Yung legal wife, pumunta siya dun sa mall, tapos yung husband niya yung pinatay niya. Namatay, Paps. Namatay. Namatay. Tapos, ang nakakatawa dun, Paps, syempre, sales demo siya ng sofa, nandun siya nakapwesto nung binaril siya. Yung isang sofa dun, Paps, dun tumalsik yung mga dugo. Oh my Kasi God. binaril eh. Tapos, ito yung nakakatawa na kwento. Sa loob ng store. Sa loob doon ng store nangyari. Ito yung nakakatawa na kwento, Paps, na kinuwento sa akin ng kawork ko. Hindi naman siya nakakatawa, pero parang... Pag inisip mo. Oo, pag inisip mo. Yung sofa na yun, Paps, binenta pa ulit, pinunasan lang. Oo. Kasi sayang eh. Pero hindi, sa bagay, kung mahal naman kasi. Oo. So ngayon, pag i-relate natin sa horror story, anong mangyayari sa nakabili nung sofa na yun? Knowing na natalsikan ng dugo yun ng isang patay na tao. Di ba? Scientific. Ako, logically, parang wala. Para siyang sofa na nataiyan ng aso, tapos nililinis mo, inupuan mo ulit. Para sa akin pero sa'yo, Pray. Pero kung sa paranormal. Spiritually. Logically, spiritually. May effect yun. Kasi, imagine, yung pagkamatay ng isang person, very tragic. Pinatay siya, tapos, tumalsik yung dugo doon. So, pakiramdam ko, may effect yun. It's either, kung saan man napunta yung sofa, pwedeng, sumama yung spirit doon. Kasi ako, parang sa akin, kung sa spiritually, sa spiritual side ko, naisip na medyo may pagka-logical, kung nabili yung sofa, hindi pa rin siya sasama. Doon siya kung saan siya namatay. Sa store. Parang feeling ko, ganun sa store, lang. sa store. Oo, sa store. No? So parang pwede siyang mag-hunt sa dalawang lugar na magkaiba? Yeah, may mga ganong cases. Naalala ko yung movie, Pops, na yung Thailand movie, na ang business nila is magbenta ng mga sasakyan na, alam mo yung sasakyan sa accident, tapos namatayan, ang gagawin, i-repair nila, tapos ibebenta nila ng mas mura. Sobrang lakas ng business nila. Grabe. Di ba? Ang ganda ng movie na yun. Anong movie yan? Isang story lang siya dun sa may Phobia Part 2. Ano pangalan? Phobia Part 2. Phobia 2. Tsaka maganda rin yung plot twist nun. Kasi ang nangyari, di ba parang may babae. May babae na siya yung namamahala ng business or siya yung owner. Tapos, gabi na, nung pauwi na siya, marami pa siyang tinatapos na office works, pinauwi niya na yung security guard. Parang, sige, yan, close naman na yung store eh. Ganyan. Siya, Paps, hinant na siya nung mga multo ng mga sasakyan. Kumbaga, nag-premium na. Nagsabay-sabay ng iyan sa kanya. May anak siya May anak siya na laging kasama niya rin sa may store. Sa sobrang takot niya, Paps, dumampot lang siya ng random na kotse. Kaso ayaw mag-start. Tapos, pinipilit niyang pa-startin. Nung nag-start na, mandar na, di ba? Kaso, halfway dun sa may road, tumigil. Tapos, pag-check niya, may tumutulong dugo. Ang plot twist pala, yung anak niya na nakakita din ng mga multo, dun pala nagtago sa may, sa may... So, napatay niya yung anak niya. Oo. Nakwento mo nga yan dati. Ang ganda nun. Na dahan-dahan pa siyang binubuksan, tapos pagtingin niya, dun pala sumiksik yung anak niya, na pag-start niya, parang kumbaga yun yung bawi sa kanya ng mga ghost. May bawi yan. Kaya parang nahihirapan siyang kasi may tao, parang gano'n. Galing eh. So meron ako idea sa next na content na i-share ko sa inyo, guys. Yung sa personal page mo. Ang Phobia Part 2. Yeah, nice. Pero grabe napag-usapan natin puro kotse.
Na-connected na naman. Ayun! Hindi kami nag-uusap dito ah. Ako nga pinilit ko lang yung akin eh. Kasi, lilipat, kondo. Sa kanya, kotse. Di ba? Kotse din yung kanina. Oo, Di pero... ba? Kotse lang. At dahil dyan, hindi. Akala ko related sa kotse. Separate yan. Separate. Yan. So, yun. Meron akong kwento. Pero kasi, naano naman ako. Kasi nag-email na naman sila. Pero, ayan. Di ba? Ongoing yung ano. Ongoing. Habang nagkukwento kayo, ako ay nakipag-negotiate dito. Nakipag-deal. Nakipag-deal. Pero ito, yung kwento ko naman, medyo layo dun sa kwento nyo. Ang title nitong kwento nito ay Aswang sa Lamay ng Lola ko. So, hindi multo? Aswang? Sa kanya kanina is, entity. Oo. Sa'yo, multo. multo. Ito naman, Aswang. aswang. Entity rin bang aswang? Hindi, supernatural being sila. Okay, sige. Na-cover natin lahat sa episode na to. Kaya nga eh. Okay. So this happened way back in 2024 nung umuwi kami sa Camarines Sur dahil namatay yung lola ko sa side ng tatay ko. So ito na nga. Mga 2 days pa lang kami doon. So for details, 2 yung bahay ng lola ko. Like isang lupa lang pero hindi gaano maayos dahil dakilang maarte kami ng mami ko. Nag-rent kami ng room sa kamag-anak ng lola. So hindi kami yung nagbabantay ng lamay ni lola. Ito na nga, umuwi na kami noon mga 12 midnight na. So nauna kami sa nirent namin tapos yung papa ko naiwan doon kasi may inaasikaso. Then mga 2 a.m. sumunod na siya. Kinabukasan, nagkwento yung kapatid ni Papa. Sila kasi yung nagbabantay doon. Na after daw umuwi ni Papa, mga 5 na lang sila doon na nagbabantay. Lumabas daw yung ibang nagbabantay tapos yung boyfriend nung tito ko, yes, gay siya. May nakita raw siyang malaking aso doon sa labas. Kasi doon sa may kanan, yung back door, and doon sa kaliwa, main door. Merong malaking aso sa main door tapos nanlilisik daw yung mga mata. Then biglang pumasok yung aso like napa-backwards yung boyfriend ng tito ko. Nagulat siya. Tapos biglang sumara yung kabaong tapos nalaglag yung bawang doon. Tsaka yung kandila nung narinig na ng tito ko, sumigaw yung boyfriend niya. Pumunta daw siya doon then nakita niya nga yung aso. Then kumuha siya ng asin tapos sinaboy sa aso at saka biglang umalis. Ang hirap pala magbasa ng tuloy-tuloy to. Kumalma na naman daw, then nagtodo bantay na sila after nun. Tapos habang nagkukwento yung tito ko, yung auntie nila merong sinabi. Earlier that day, merong lumapit sa kanyang matandang babae. Kilala daw yun sa lugar nila bilang aswang. Tapos madami na daw na biktima yun sa kanila. So yun nga, lumapit raw at pilit daw siyang pinapasama sa kanya. Buti nga umaga nun tapos may tapat silang tindahan so hindi rin nagtagal at umalis na. Then yung matandang babae na sumisilip sa lamay ni Lola. Ang kulit ng pagkakwento nito. This gave me creeps and knowing nandun ako at nakita ko na pala yung sinasabi nilang babaeng aswang, medyo napaisip ako kung ito, may tanong. May mga kamag-anak kaming rumored or sabi nila na naging aswang or aswang. I don't know if it's true but who knows. Galing to kay Tungtong Sahur. Kaya pala eh. Kaya pala ganito yung ano Kaya eh, pala no? yung kwento. Akala ko naman about sa Paps, yung mga aswang na... Nangunguha ng Ano ba katawan. Ano, may tawag doon, di ba? Oo, nakalimutan ko. Hindi yanggaw kasi ang yanggaw is yung ihahawaan ka mag-aswang pero yung ang nangyari, pag may patay, ipagpapalit. Yung Parang parang body puno swap. ng Oo, yan. Puno ng saging. Sagi. Ha? Hindi ba? Hindi, tama. Hindi. May Nag-ano kami bigla. Nag-quantum connection kami Oo. bigla. Alam mo ba yun, yung joke? Yung joke tungkol sa puno ng saging. Mamaya. Basta, pag may nakita kang puno ng saging sa kagubatan, tas may nakita kang butas, layuan mo yun. Bakit? May engkanto. May May aswang ba ako? may dumaan na engkanto doon. Naka-curious tuloy ako. Parang, meron. Mamaya, sa dinner natin, tanungin mo sa kanila kung ano yung urban legend tungkol sa
Butas. Puno ng saging na may butas. Sige ha. Sige, legit nga to. Grabe yan. Ano. Pero Sobrang ayun nga. Tama ka. Tama si Prey dun sa may part na pinapalitan ng puno. body swap yan tawag dyan. You know? Pero bakit puno ng saging? Oo nga, no? No, bakit puno ng saging, di ba? Hindi, parang ano siya, parang feeling ko, ano lang, parang part lang ng ano. Oo, no. Pero hindi ko mag-gets, Pops, kung bakit. Kung ba't hindi, parang saging kasi yung common. Awkward naman, Pops, akasya, nandun sa kabaong. Puno na Paglagay na akasya. bumagsak. Bukayo yung ano doon, yung aswang doon. Palitan nyo na yung katawan. Puno ng ano. Parang Sige, alam ko na, akasya. Pops, kung saan nag-umpisa yung kwento na yan. Malunggay. Ano? Alam ko na kung saan nag-umpisa yung kwento na yan. Ay, oo, tama. Hindi ko na Kasi, sasabihin. Basta tama. doon. Or basta related doon sa ano. Basta. Pero kasi, Di ako di ba yung iba, makapag-quantum connection. Mamaya nga. mamaya. after. Pero di ba, Dinner. kasi parang iniisip nga din ng iba na katawan yun. Kaya nila ginagawa yun. Oo nga, no? Baka Parang. ganun. Baka. Ewan ko, hindi ko alam kung ano Siguro from That sa idea. lumang paniniwala na yan or idea, saka nabuo yung meme na yun or joke na yun. Pero so ang aswang ba, kumakain sila ng, Oh, sakto pala, Paps. ah, Pag galing lamay, anong ginagawa ng mga natin? Ng mga Tagalog? papagpag. Ano? Di ba tama? Nagpapapag. Papagpag. Baka from that, saka nabuo yung pang-asar sa Tagalog naman. Kasi parang hindi yung ginagawa sa ibang Oo nga, no? Di ba? Oh my gosh! Oo. Oo nga, no? Ito, hindi ko lang kung nagets mo na kasi after ng lamay, ang mga Tagalog ay nagpapagpag. Pero hindi yan ginagawa ata sa ibang lugar. Wala silang paniniwala na ganyan. Tayo mga Tagalog lang ata Oo yan. nga, no? Parang wala nga. Di ba? Wala. Kasi 'di ba, ito context lang, for context lang sa mga hindi na gets ano. Kaya kami natatawa kasi uso yung parang asaran ng mga Tagalog tsaka ng mga nasa Visayas, Mm-mm. 'di ba? Na parang asar nila sa mga Tagalog. Uy, kumakain kang pagpag eh. Mm-mm. Tapos sa Pagpag, alam mo muna yung pagpag. Yun ba yung yung food na Oo. Leftover. leftovers? Tapos lutuin ulit. Tapos lutuin ulit. Oo. galing basura yan ha, galing basura. Oo. Galing basura yan. Tapos ang asar naman sa ang counter ng mga Tagalog sa mga nasa Visayas, yung umaano ng puno ng saging. Tama naman, di ba? Yun yung parang, Wait. When you say na tayo lang na Tagalog, as in like, tayo lang, hindi buong Philippines naniniwala dun sa Pagpag. pagpag? Hindi, parang tayo yung madalas na gumagawa pagka may lamay. Pero parang hindi yan nag-i-exist sa ibang lugar. ang pagpag. Yung pagpag sa sa lamay Oo. Tapos ngayon, parang habang nagkukwentuhan kami, na parang from dun sa may idea na pinapalitan ng puno ng saging kasi akala nila katawan yung puno ng saging, nabuo yung isang Nabuo meme yung about pagpag, doon. no? Tapos tayo naman dun sa may pagpag. Yun dun sa may pagpag nga. Grabe. Nagets mo? Tenenen, Ang hirap. tenenen. Ang hirap Chicks talaga sa kasi moment, nililimit namin dahil syempre ayaw naman namin tunog offensive. Pero ito hindi naman sa amin galing to. Ito lang yung mga madalas na nakikita natin online. At saka hindi ako maapektuhan yan kasi half-half ako eh. Half Tagalog, half Bisaya din ako eh. So, Wala. Hindi ako pwede So kumakain siya ng pagpag habang habang hindi. Kumbaga hindi ako na-hurt dun sa isang hindi rin ako na-hurt dito kasi half-half nga ako. pero eh. joke, parang siyang naging joke na no? Parang, Hindi pero naman grabe yung na yun. Hindi naman yan totoo, asara naman. Oo, yan. asaran na talaga. Pero ang kulit, no? Kulit nung Yung connection. term ng pagpag tsaka yung sa saging. Wala pa pala ako sa inyo, no? Na ida-drop na kaalaman, no? Wala pa. Ano no? ang kaalaman for Ito the ang day? una, bakit daw hindi, medyo common na to eh. Bakit daw iimbis na, kunwari, sabihin natin yung mga fast food chain, ba't di na lang yung mga leftover, ba't di na lang ipamigay sa mga homeless? Diba? Ba't kailangan dispose? May reason ba? Oo. Kasi pag nagkaroon ng food poisoning, yari ang name. Pero kailangan, paano na lang sila? Release form. Hindi, pa-waiver. Hindi, kaya yun, di ba? Kasi ang pagpag, illegally na kinukuha sa mga basurahan ng mga nag-iipon ng mga pagpag. Kinukuha nila sa basura tapos niluluto ulit. Ngayon, Pero grabe, Paps, may docu pa yan dati, no? Oo. Actually, ginatasan nga rin yan ng ibang bansa eh. Pati BBC News, umano dyan eh. Oh? Oo.
tinalakay nila. Ako, matagal ko na siya nakikita sa mga eyewitness, ganyan. Tapos ayun, parang mapapaisip ka na, nagkakandahirap pa yung mga homeless, tsaka yung ibang mga nasa laylayan na Ba't hindi na lang ibigay ng fast food? Leftover naman na yan eh. Hindi pwede nga. Pero hindi, health risk kasi. Oo, yun nga. Kasi once na may tinamaan doon, kunwari may tinamaan ng food poisoning, chinek kung anong findings, kumain ng bigay ng yari yung brand. Ang laking nun. Sa bagay. Siguro mga 5 years tatakbo kaso niyan, tapos million ang mga mawawala sa tapos kanila. pangalan talaga nila yung madadali. Yan. Lalo na ngayon, cancel culture is Yung donut, di ba nakita mo na yun yung donut? Hindi ko na lang sasabihin. Basta donut siya dito sa Pinas. Tapos paggabi na tinatapon na lahat sa basurahan. Manghihinayang ka. Oo. Hindi ko alam yan. Hindi, siya. international brand to, hindi. Hindi. Dito sa Pinas. Basket. Hindi, international brand din siya. Pero basta isang brand siya ng donut na paggabi na, close na yung store. Lahat kahit gaano pa yan karami, shoot lahat yan sa basurahan. Ba't di nila? Napapaisip ako ngayon, bakit hindi yun yung ibigay nila? Hindi nga pwede. Kasi nga kapag kami... Hindi, Paps, kasi tinan mo. Kasi hindi naman siya sinerve eh. Kanina pang Hindi siya sinerve yung donut eh. Ano hindi siya sinerve? Gets ko. Hindi daw kasi leftover. Hindi siya leftover eh, di ba? Hindi, still. Kasi parang same. O na panis, dahil sa panis? Hindi. Hindi na talaga. Para sigurado kinabukasan, fresh na naman. Parang protocol nila. Hindi, kasi parang ako, kung isipin ko, logical way of thinking, parang imbis na itapon nila, since hindi naman siya sinerve or hindi naman siya sira, unless merong shelf life. Yan nga. Pero parang feeling ko, hindi eh. Kasi pag pastry, meron niyang at least 3 days eh. Hindi ganun. Baka protocol talaga kasi nung like every company, I feel like. Sa bagay, no? Baka kasi pag kinuha, itabi ng Pero Paps, ito yung twist. Hindi naman siya twist. International brand na donut to, di ba? Yung nakita kong video na tinatapon sa basurahan, sa Amerika rin na video. Hindi ko alam kung applicable ba yan dito sa Pinas. Feeling ko hindi yan applicable dito. Kasi one time bumili ako, pagkagat ko medyo Matigas na. Dubai chewy cookie na yung texture eh. Speaking of, meron tayong sponsor dito. Oo. Sponsored na Dubai chocolate. Okay. Siningit niyo ba talaga to? Hindi, pero gift namin to sa'yo. Aww. Kasi di ba dati ikaw yung nagbibigay ng food sa amin? Oo. Hala, thank you. Ano yan? Goodbye gift. Charot. Ay. Hindi, joke lang. Hindi. naman. Kasi galing Na-try niyo na ba galing to? yan sa Landers. Dahil maraming salamat Landers nga pala. Shoutout sa inyo. Oo At nga. hindi lang ako ang meron. Ay. Hindi lang ako ang meron. Siyempre meron din si Tita James. yung love James, language parang naging... Pero okay lang na ganyan yan. Kasi tayo mo'y laman. Galing. Nagutay-gutay na kasi tinatago pa Ba't ako papatalo? Uy, nahulog yung resibo. Wait lang. Hindi, wala. Sa akin yung resibo niyan. Thank you guys. Baka makita niya. Thank you. Hello. Uy, wala Naalala akong mo ba, regalo. Paps? Ito yung ginawa mo pa to sa sa Omniverse. Oo. Na hanggang ngayon Pistachio kinafa. Oo. Na hanggang ngayon ay hindi pa na-edit ni Brian. Uy, teka lang. Teka lang, sorry. Binigyan tapos Binigyan. This is just a reminder. Hindi. Joke lang. Hindi, binigyan lang tapos yan. preneso. Kasi Alam niyo, binigyan may niya kami na-realize dati. ako. Na 'Di ba nag-post kayo nung sa Landers? Sabi ko sa sarili ko, ganito talaga kapag ilan na yung followers. Like, pwede ka na mag-post ng kahit ano. Sabi ko, totoo. Kasi nakita ko yung sa'yo Saka hindi ako nag-post pa. Yung kanya Story pa lang nakita yung ko. akin. Oo. Sabi ko, big time na talaga si James. Sabi ko, hindi, okay lang yan. Bakit? Hindi kasi, di ba, inaaral ko pa naman yung consistency. Hindi yun dahil sa pwede ka na mag-post ng kahit ano yung deliverables yun. hindi yun sa dahil mataas na yung followers ko kahit anong post ko babebenta. Hindi yun dahil doon, dahil yun doon sa kailangan namin gawin. Pero thank you so much Landers for thank for you, giving Kumusta Landers. naman pala yung niyo? Ang saya. Ang saya. Masaya din ako. Mauubos Hindi ako kasama, pero... Mauubos na. Ha? Mauubos na yung pinagtrabahuan namin. Hindi pa tapos yung kontrata, paubos na.
yung ubus na pero yung trabaho namin di pa tapos. So, Ang yun. galing ang galing. May favorite ko to, Ferrero. Tapos ito, natuwa ako kasi bumili lang ako last time, yung mga nauuso. So, tinry ko. Pero ito, hindi ko pa natitry. Excited Kasi ako. sabi ko, tain may bigay si James. Tapos, nagtitingin-tingin ako doon. Meron ba akong unang dapat na bibili? Hindi. Parang pinag-uusapan natin na same na lang. Tapos bigla mo nalala na, ay hindi, ito kasi nababanggit to ni Prey, yung Dubai Chewy cookie. Oo. So, yun. Sabi So, ko. ayan. Grabe naman. Feeling ko birthday ko. Thank you. Thank you. Eto, may iba pa palang babati sa'yo. Di ba feeling mo birthday mo? May VTR tayo sa likod. Tuto naman ako sa kasan. Ano ka nag-birthday sa Popsi, parang pinag-uusapan sa Oo. Discord. ano ka Meron tayong special guest ngayon. ano ka nag-birthday sa Itbulaga? Nakaupo ka dyan sa gitna tapos may mga nagdadatingan. Wait lang, naalala ko. Ano yun? Naman ako sa Discord. Tapos hindi kasi ako hindi ako mateki sa Discord. Pagpasok ko, sabi ko, ano ba yan? Wala naman nagsasalita. Oo. Naka-defin siya. Sabi ko, wala naman nagsasalita. Tapos sabi ko, ang weird ni Ian kasi nagsishare siya ng stream. Sabi ko, anong ginagawa? Tapos sabi ko, James. Hindi. James ako ng James. Wala talaga. Habang nangyayari yun, kami naman, pray, naka-defen ka. Oo, promise. Sabay na nagaganap yun. Oo. Tapos, nung Nasa magkaibang dimension ng putek. Hindi tayo pagkakita nagkarinig ko, yan. sabi ko, ano to? Yung parang headphones na logo. Pagka-click ko, sabi, ayun, nag-alis na siya ng defense. Ko, ano ba pinagsasasabi ng mga to? Mapunta ka sa further. Di ba nakita mo na pala yung trailer ng Insidious? Oo. Ano? Ano Ang masabi? comment ko, gusto ko siyang mapanood, Sabi niya, pero di parang, naman ganyan yun eh. hindi kasi, syempre, di ba, yung iba naman yung story before, tapos biglang, okay, may panibago. Pero natuwa ako kasi nandun si Elise. Oo. Tsaka sama-sama na, andun lahat ng mga previous na mga entities. Demons, Demons. Pero pas feeling ko si Elise, ano na lang, konti na lang yun. Oo, konti na lang doon. Siyempre. Nandito na sa Red Door Kaya Podcast. nga sa true. Pero ano ba, yung concept ba nung further dun sa may Insidious na movie is, Posible ba? oo, same ba yan din sa nangyayari? Sa paranormal? Ako kasi, yung experience ko with astral projection, di ba, kunyari tutulog ka, tapos bigla kang babangon. Parang yung feeling mo ng pagbangon, parang, nakalutang ka. Mm-mm. So, nakikita mo pa rin yung paligid mo as is. Pero may mapapansin ka na different. Parang, iba lang yung, parang may mga nakikita kang lumulutang na smoke, something. Tapos doon mo siya notice. Pero ako kasi personally, hindi ako lumabas ng sobra. Siguro, every time na na-experience ko yung astral, hanggang sa bahay lang ako. Kasi, nakakatakot eh. May makikita ka talaga na kung anong entity. Yung, So kung tutuusin pala, based dun sa pag-describe mo kanina, Pops, na same ng lugar lang, pero parang may iba lang. Parang sleep paralysis din, pero doon nakakagalaw ka. kinda, oo. Pero, yun, hindi, personally, never ako naglabas sa bahay namin. Siguro hanggang doon lang ako sa may gate namin. Kasi habang palabas ka habang palayo ka ng palayo, iba yung pakiramdam mo eh. Mm-mm. Iba talaga. Tapos ang weird kasi kung nasan yung katawan mo, medyo true yun, yung parang may mga nakabantay. So, natatakot din ako. Ewan ko, aware ako na parang, shit, kailangan ko nang bumalik sa katawan ko. Paano ulit? Ay, nagmara ako. Hindi, Paano ulit yun? Paano? Pero may option ka lumabas sa gate. I think so. Meron. May may interaction. Press E. Naging game. Ng Resident Evil. Feeling ko meron, pero ayoko, parang hindi ko kaya i-try. Naisip ko din, no, what if yung mga balita tungkol sa namatay sa bangungot is yun. Nag-astral yung hindi Alam mo nakabalik. na naisip ko din yun. I think. Diba? Yan. Hindi nakabalik. Kasi diba may, Naisip ko din yun. I think, naisip ko din. Bakit? Hindi. Hindi ko alam kung na-connect niyo yung sinabi ko. Pero anyway, yun nga. Pops, di ba sinabi ko sa'yo, related ba? Pwede bang related ang sleep paralysis sa astral.
Yung sleep paralysis kasi is hindi ka makagalaw dun sa... Wala kang free will. Oo, di ka makagalaw, di ka makasigaw. Yung astral kasi, lumalabas talaga yung soul mo dun sa body mo. Tapos pag tumayo ka talaga, makikita mo yung sarili mo. Ganun. Kasi di ba, Paps, nakwento ko dati na sobrang dalas ko magka-sleep paralysis. Na yung tipong, pag alam ko na minsan, yung parang, ay, sleep paralysis na naman, tulog na lang ako. Parang ganun. Ano nararamdaman mo na before ka pa makatulog? Oo, yung parang pag alam ko na pagising ko, hindi ako makagalaw. Pero ayoko mag-struggle kasi pagod ako. Tutulog ako ulit. Sabi nila, ganun din daw na parang, naku, wag mong gawin yan kasi ganun daw yung binabangungot. So parang related dun sa sinabi mo. Na yung mga paano namamatay sa bangungot. astral ka na lumabas ka dun sa ano mo. Ano na may lucid dreaming? Lucid dreaming, more of nakokontrol mo yung panaginip mo. Pero panaginip lang. Panaginip lang siya. As in, higa ka, tas alam mong nananaginip ka, tapos Oo. gusto Pero mo labanan sabi to. nila kasi, meron daw mga parang ways para ma-activate mo yung lucid dreaming. So, for example, tignan mo yung time before you sleep, ganun. Parang may mga steps, ganun. Pero, ako kasi, ayoko nun. Ang scary kasi niya eh. Pag lucid dreaming kasi, yung bagay na kinakatakutan mo, yun talaga yung lalabas. Gets? Like, wala kang control to it. Tapos, kapag harap mo sa salamin, nakikita mo, nagdi-distort yung mukha mo. Tapos, kapag naging aware yung mga tao sa panaginip mo na alam nila na nanaginip ka, doon na mag-start yung horror. Pero ano yung tawag sa ano? Ano yung tawag doon sa... Kasi ito na-experience ko na, hindi ko alam kung na-experience nyo na. Yung nananaginip ka, ang ganda ng panaginip mo, nagising ka. Tapos sa sobrang ganda ng panaginip mo, gusto ko pa ituloy. Matutulog ka ulit, tapos matutuloy. Anong tawag doon? Magic. Hindi ko alam. Feeling ko hindi ka naman nananaginip nun. Kasi aware ka na natutuloy mo. Feeling ko ano na lang yan na lang yung moment na half nagising ka. Pwede, oo. Kasi sa isang session ng sleep ng isang tao, meron kang around 7 to 8 dreams. Ito na yung trivia drop. Trivia niya. 7 to 8 dreams. Ang mga dream lang na maaalala mo is yung dream mo nung medyo Pagising ka na or half awake. 'Di ba? Tayo kapag gigising sa umaga, may iihi tayo or gagamit tayo ng CR. Hindi mo napapansin bago yung moment na gumising ka para umihi, nananaginip ka muna. 'Di ba? Kasi half gising na yung diwa mo. At kaya yung natatandaan mo ko, na. Iihi na ako. Kaya gumising na ako. Kasi kapag hindi ako gumising, basa ang kama. Oo, sa true. Oo, pero minsan, anong tawag doon sa panaginip na doble? Parang inception type. May Ay, tawag ba nagising doon? ka. Tapos akala mo okay na. Tapos Oo. panaginip pa rin. Oo, Gigising ka ulit. panaginip pa rin. Yung parang loop? Oo. I don't know. Pero na-experience ko din siya. Yun ang- Ayoko nun. Na-try mo na yun. Yung parang napunta ka sa loop. Tapos syempre nag-struggle ka na. Gusto ko nang gumising. Biglang naging sleep paralysis. Ay, hindi. Yun yung madalas. Ganun ka. Ganun yung madalas na nangyari sa akin na akala mo nagising ka na. Tapos, yung the moment na pagising mo, akala mo normal na, doon na yung sleep paralysis. Na hindi ka na makagalaw. Yung thoughts niya about it? Kaya ba nagkakaroon ng sleep paralysis? Kasi yung struggle mo. Like, pinipilit mo yung sarili mo na gumising. So, maybe may natitrigger na something. Oo. Pero kasi, yun nga, hindi nga kasi sabay. Siyempre, marami namang factors yung sleep paralysis. Stress, pagod. So, di ba, yung kinuwento ko nga nakaraan, ang paniniwala ko sa sleep paralysis is hindi nagsabay yung katawan mo. Kasi di ba pag natulog ka, dapat sasabihin ng brain mo na i-relax na lahat ng body parts. Pero pag sleep paralysis, it's either gising ang brain, tulog ang katawan kaya hindi makagalaw, or tulog yung brain pero gising yung ibang parts ng parang ganun. Gising ibang parts. Pero na-try mo na. Yung alin? Sleep paralysis. Oo, suki na ako ng sleep paralysis eh. Umabot na rin ako sa point na nakokontrol ko. So from sleep paralysis nagiging lucid? Hindi, gigising ako. From sleep paralysis to gising. Paps, may common na nangyayari sa akin pagka na parang yung pag sleep paralysis. susi sa pagising. Hindi, malalaman ko na pag sleep paralysis
parang bumabagal yung oras, tapos parang may mga bubuyog ako naririnig. Hindi naman bubuyog, parang ting, ganun. Ay, parang, Yan, tapos pag yan na, bigla na akong kikislot yan kasi alam ko sleep paralysis na. Baka may tips ka kasi may may nagtanong sa akin. Wag matulog. Hindi, lalo ko. Di ba yung sabi nila, pag ganun daw, parang tinatry daw nilang galawin muna yung paa nila. Ay. Parang ginaganon nila. Pero ang During hirap yan. kasi. During yan. Ang hirap. During. Hindi, parang pinaka-tip ko lang dyan, mag-pray bago matulog. Mag-pray bago matulog. Paano? Mag-pray. Wala akong comment. Oo, tama yan. Hindi, mag-pray. Legit. masama ako, gagi. Bakit? Basta, sabihin ko sa inyo mamaya. Ibang dream yan. Hindi. Isang pang klase ng Yung dream. sabi mo igagalaw yung paa pag ano. Tapos may naalala. Okay. Gets. Na-quantum connection. Oo, na-quantum connection. Okay. Anyway, tawag Wait lang, dun. may isa pa akong dream na ayaw. Ano? Yung fever dream. Anong fever? Pag may Ito ba lagnat yung ka. deliryo? Oo, pag may lagnat ka, Deliryo. napapanaginipan Yung mo. sobrang taas May mga yung lagnat mo. May mga nakikita kang object na lumalaki or hinahabol ka ng bola na gumugulong. Kunwari mataas lagnat mo, nananaginip ka kapag Pero mataas Pops, lagnat sinerch mo. ko yan dati. Fever dream. Hindi Ayoko ko niyan. alam kung pareha ang fever dream sa exploding head syndrome. Ano yun? Parang ganun din kasi. Kasi ako, na-experience ko siya dati pero wala akong lagnat eh. Ano muna yung exploding? Yung parang exploding head, yung parang sobrang... paano ko ba i-explain? Sobrang Hindi ko- sikat ka na. Hindi. Lumaki ulo mo. ulo mo, pumutok. Hindi, para siyang... Yung experience ko nun, Paps, imaginein mo na merong isang bola, tapos madami sila na sunod-sunod, tapos parang dumadaan sa'yo ng sobrang bilis, tapos may tunog siya. Na parang... Parang nangyayari siya sa utak mo. Paano ulit? Wait lang. Kailan mo yun ang paginipan? Bata pa ako nun. Akala ko Tsaka kasi hindi siya, alam 100 ko, Oo, Paps, lumaki na yung... alam ko na hindi siya panaginip eh. Hindi, iniisip ko nga, pag binabalik ako may Paps, puta, meron ba akong mental problem before? Na parang ganun. Kasi may part sa childhood ko na may ganun. Tapos, parang alam mo, ito pa nangyayari sa akin. Before mangyari yon, ang signs na malapit na mangyari is parang yung paningin ko, parang lumalayo. Gets. Parang malayo yung Nagdadali paningin ko. zoom effect. Oo, na parang yung tipong pag pumikit ako, bumabalik siya minsan sa normal. Tapos, pero minsan, hindi ko na makontrol na yung parang ang layo na parang nakakahilo, na parang ganun. Tapos parang feeling ko pag gumagalaw ako, parang ang bilis ng galaw ko. Hindi ako sabog or wala akong tinake na kahit ano. Pero parang dati inisip ko related sa mata ko. Pwede. Pero hindi eh. Pwede. Lalo na nung sinesearch ko, exploding head syndrome. Hindi ko alam kung tama yung term ko Pero alam mo yun, yung parang pag may naalala ka na something nung bata ka, sa search mo. Tapos yun yung nakitang result. Hindi ko alam kung... Pwede yan kasi 'di ba may mga optic nerves na connected sa utak. So minsan kaya sumasakit yung ulo mo pag may problema ka sa mata kasi nga may mga nerves. Pwede. Pero yung dream fever yun nga. Try mo na ba yung kwento niya? Hindi, Na-experience dream fever mo lang yun. ako. Doon lang ako sa may bola na nangahabol tsaka mga object na lumalaki. Pinaka the worst sa akin na dream fever siguro, Paps. Nakita ko yung Jupiter na malapitan. Oo. Tama ba yan? Oo, legit. Na parang alam mo yung Ano yung para ka nakalutang lang? Hindi ako lumapit sa Jupiter. Jupiter yung lumapit sa Earth. Ano, sir? Okay. Parang open sky. Tapos kitang-kita ko yung Jupiter na palapit. Bata ka pa yan. Bata pa ako. Hindi na, medyo binata na. Jupiter rising Oo. yun Jupiter. Tapos, alam mo yung feeling ng kung meron ka nung megalophobia, yung malalaki. yung fear mo sa mga malalaki, yung kunwari, nakita mo yung Big Ben ng malapitan, di ba, nag-UK ka na. Yun, pag meron kang fear sa ganun yung mararamdaman mo. Dun sa dream fever, nakakita ka ng mga malalaking objects, tapos natatakot ka. Nalulula na natatakot. Hala, parang wala pa akong experience. Okay lang sa yung pili bola. ka kung multo o ganun. Parang wala. Hindi mo daw pwedeng You can't have it Hindi, all. pero baka kasi depende din siya per tao kapag nagkakaroon ng fever dream. Baka for James ka nun. Kasi Baka sa akin, kung Paps, kinakatakutan mo. yung ganyan ko, parang may humahabol sa akin. nabola rin. Hindi ko alam kung ano. Pero parang sa isip ko, nasa parang mga talahiban ako, tapos may humahabol sa akin. Scary na. Bola na lang ako. Dito Bola. na Ganun, lang na ako. parang sinabi ko daw sa mama ko nung may dengue ako nun, Paps. Sobrang taas ng ng lagnat ko. Tapos sabi ko kay mami doon, Mami, humahabol sa akin. Alam ko ano yung mahabol sa'yo. Lamok. Lamok.
Mag-offload Pero siya. yun nga, Malaki tapos lang. yun, grabe, ang lala nun. Anyways, ayun. Ayun. Tigi isang story ulit ba? Meron ka pa dyan, Pray? Meron. Teka, ilang oras na ba tayo? 1 na. Ayan, pwede pa tayo. Tigi isang story without discussions. Yung pagtapos, okay, next. Game? Okay, go. Sige. Wait lang. Ayan. Good day po sa inyong lahat. I've discovered you po sa YouTube, and since then, every time na nasa work ako doing my reports or nasa bahay doing my chores, podcast nyo yung piniplay ko and kay Ate Bebs. Very good ka dyan. You can call me Clary. Clary ba to? Anong pronunciation nito? Clary. Okay. I just want to share yung na-experience namin ng kapatid ko and pinsan ko sa sinehan sa MOA. Here it goes. This happened sa amin ng kapatid at pinsan ko sa sinehan sa MOA nung nanood kami ng Rio 3D. That night po kasi kinukulit namin magpipinsan ang tito ko na manood ng sine around 9 p.m. Sabi niya magbihis daw kami kasi manonood na kami. Sabi ko 11 something p.m. na, may maaabutan pa ba kaming sine? Sabi ng tito ko last yung full show daw yung papanoodan namin. So we went to MOA. I was so excited noon kasi mahilig ako sa animation movies. Pagdating namin doon, nung papasok na kami sa sinihan, konti lang daw yung tao. Kami lang ata ang nagparami ng tao doon kasi pagkakaalala ko, 7 kami, 2 tito ko, 3 kaming magkakapatid, and 2 pinsan ko. So, that time wala pa yung mga 20 na nanonood ng sine. So, hinanap na namin yung seat namin. Pangatlo ako sa upuan. Normal lang naman yung paligid until dumating sa mga lahati na yung movie. Nararamdaman ko na may sumisipa ng upuan ko sa likod. My gosh. Ay, nanon tayo ng The Mummy. Parang, di ba parang may dumadaan-daan din? Okay. Dahil madilim noon, hindi ko masyado makita kung sino yung sumisipa. So, tinanggal ko yung pagkakasandal ko sa upuan, then titigil yung pagsipa. Tapos, sasandal ako, ayan na naman. Sinisipa yung likod ng upuan ko. Nainis na ako kasi nadidisturb yung panonood ko. And dahil nainis ako, sinandal ko ng malakas yung likod ko sa sandalan ng upuan to send signal na itigil na yung pagsipa. Yung seats ng sinihan sa MOA is alternate arrangement per row, diba? Medyo malaki yung upuan. Tiningnan ko yung nasa likod ko. Wala naman akong nakikitang tao or nakaupo. Pero may 2 babae sa likod ng pinsan ko na nasa kanan ko. Pero take note, malayo po ito sa akin. Nasa pagitan po siya ng pinsan ko. Pang 4th na chair at yung kapatid ko naman yung pang 5th na chair. Nasa kanan ko sila pareho. So, yun yung visualization niya. Akala ko sila yung sumisipa sa likod. So, ang ginawa ko, medyo sumaside view ako ng upo para makita ko kung sila yon. Pinapakaramdaman ko yung upuan ko until ayan na naman, sinipa ng malakas. Mabilis kong nalingon yung paa ng babae pero hindi naman ito gumalaw. Kasi makikita mo naman from my side sa peripheral view ko kung sila yon. At isa pa, naisip ko, napakahaba naman ng paa nito kung sakali kasi may bakanteng upuan pa sa tabi niya bago masipa yung likod ng upuan ko. Tapos may naririnig akong tumatawa sa likod ko. 2 beses naririnig ko tunog ng tawa ng mga naglalarong bata. Pero nung tingnan ko yung likod ko, wala talagang nakaupo. Tinanong ko kung may sumisipa sa upuan niya at ang sabi niya, ate, wag mo nang sabihin, walang tao sa likod natin. Nararamdaman din naman ng ate natin, which is yung kapatid niya, na may something. Bali kasi ang seating arrangement namin is pangatlo kong kapatid, pinsan ko, ako, yung other pinsan ko, and yung kapatid kong pangalawa. Tapos yung 2 tito ko na. Nung sinabi niya yon ay nakahawak siya sa mukha niya at takot na takot. Kaya naman tinanong ko yung pinsan ko sa kanan kung na-experience niya din yon. Ang sabi niya, wala daw din. So, naririnig ko na may tumatawa na naman. Malapit na matapos ang movie kaya inalis ko na yung pagkakasandal ko para makapag-focus ako.
Again, sipa na naman pero walang tao. At kung may bata man na naglalaro, makikita naman namin. But that time, wala talagang bata. Pagkalabas namin ng sinihan, ay kinausap ko ang mga kasama ko. They confirmed na meron din daw sumisipa sa kanila. Pero, tinawanan na lang namin at nag-joke pa. Di na namin pinag-usapan yon pero hanggang ngayon naaalala pa rin namin. So, ayun. Thank you po si Time para basahin yung story ko. More podcast to come. Saan daw sila nanood? Hindi ba sila sa 4DX nanood? Baka naman sa 4DX sila Yun yung nanood. nararamdaman niya, no? Oo, no? Ay, hindi ko alam. Hindi, 3D. MOA ba? MOA daw eh. Wala. Baka yun yung Walang alug-alug. 4DX ata sa Nasaan ang 4DX? Nasa Greenbelt. Ay, nasa BGC. Nasa Eastwood. Wait, di ba yung IMAX is yung ano lang? Yung Mga parang 3D glasses. 3D glass. Yun ba yun? Ah, okay. It's either may 3D o wala pa. Or big screen? Or Kasi, big screen lang. mamaya ko ikwento. Yun, based dun sa kwento, akala ko, yung sinihan lang sa may Star Mall Alabang ang haunted. Di ba? Pati rin pala sa ibang mga sinihan. So, Anong reason bakit haunted ang Star Mall Alabang sinihan? Bakit? Dating sementeryo. Literal. Totoo ba? As in, hindi siya yung, di ba kasi may mga kwento lang, parang school, dati sementeryo. Yun talaga, as in, cemetery yun. dating sementeryo talaga siya. Tapos, Paps, bago pa itayo yung Star Mall Alabang, dun sa may sementeryo na yun, iba muna siya. Hindi siya agad Star Mall Alabang eh. Nag-Uniwide pa ba Hindi, yun? iba siya, nakalimutan Iba pa ba ko yan? lang. Pero, alam mo kung anong nangyari? Nasunog. Mm. Bago tinayuan ng Star Mall Alabang. Ngayon, ano nang status ng Star Mall Alabang? Sunog na naman. Nasunog ba Wait, siya? nasunog yung sementeryo? Hindi. Sementeryo, Naging isang cleaner, mall. Oo. tinayuan ng iba. Nasunog, pinalitan ng Star Mall Alabang. Tapos yung Star Mall Alabang, nasunog na naman. Hindi na siya, hindi na siya open ngayon. Ano na siya ngayon? Parang, alam mo yung PTX? Parang station. Terminal. Parang terminal. Ganon. Okay. Pagka, hindi ko naman ginugusto, pero pag may narinig na naman ako na kwento na may something na nangyari dun sa may terminal, talaga Tapos, nabulabog yung paano kaya nangyayari ano. dun, no? Ano kayang nangyayari? Di ba, sementeryo siya? Mm. Ano yun, nirelocate yung mga bangkay? Oo. Ina-announce muna kasi, Paps. Oo. Ina-announce muna yan na, magkakaroon ng pwede naman ilipat. Kunwari, alam mo, aware ka na nandun, may kamag-anak ka doon, pwede mong kunin yung mga buto. Ilalagay sa sako, tapos ilalagay yan sa bagong sementeryo kung meron man. Pero, hindi kasi, Paps, lahat ng katawan doon may nagkiklaim. Oo nga, oo. Siyempre, yung iba, sabi natin nasa laylayan, ano yan eh, So, nandun gastos na lang? naman. Nandun Oo. lang? Papatungan lang ng semento, tas tatayo na. Di ba? Imagine mo yun. Para ka nagtayo ng isang establishment na ang daming katawan sa ilalim. Parang, Oo, let's di ba? not get there. Ay, parang may quantum connection ako dun. Di ba? Galing na naman tayo dun, di ba? Ay, sorry. Pero yun nga. Tapos, speaking about dyan, nakaraan parang may nakita ko isang movie sa Indonesia, papalabas pa lang, na ang tema nila ganyan. Nagkukuha sila ng mga bodies para ihalo sa semento. Yung blood, ihalo sa semento, tapos yun yung ipantatayo kasi paniniwala na magiging matibay. Tapos naging haunted. Ako pa naman, pag ganun, na ako yung si search. Saan ba nang galing? Kasi nagulat ako, pati Indonesia naniniwala dun eh. Na napaisip ako, baka sa kanila lang, kasi kalapit na bansa eh. Sa kanila galing. Hindi rin pala, Paps. Saan? Kasi matagal na rin Alam pala ko, nating paniniwala. As Di Pinoy. ba, Pinoy? Hindi, as Pinoy. Ginagawa na rin pala talaga simula pa sa ninuno Di ba, natin. Pops, yung nag-umpisa yun yung mga dugo ng manok Oo. na nilalagay sa pamahiin siya dati Oo, kasi pagano naman tayo dati, di ba? So, sinasamba natin mga anito, nagsasacrifice din talaga tayo. Pero hindi ko alam kung saan nakuha yung concept ng ihahalo yung dugo sa semento para maging matibay. Di ba? Mababaw pa nga yan, Paps eh. Baka dahil may iron. Pwede. Yun na yung magiging bakal. Pero mababaw pa yan kung tutuusin. Kasi sa atin, patay na. Ihalo sa semento, tapos saka sa Japan, Paps, may ganyan din sila. Pero kailangan buhay. Okay. So, alay? Parang yun? Di ba may isang lugar nga Mas dito more- sa Pinas na inalayan daw ng mga bata? Oo. Tulay. Mm. Ah. Yung longest bridge.
Pero, ay sorry. Pero sabi-sabi lang naman yun. Oo. Sabi-sabi Kasi, lang. urban legend lang din siya kung Oo. tutuusin di ba? Urban legend. Wait lang, pero yung sa Japan, Paano Kailangan yun, buhay. Paps? parang wala namang papayag ka doon. Like, Hindi. May concept nga sila ng harakiri, di ba? Harakiri. ay, actually. Siguro yung iba doon voluntary. For honor. For honor. Oo, for honor. Kasi Paps, based doon sa may research ko, yung iba daw doon, kung sino rin daw yung nagtayo. Oh. Kunwari nagtayo ng shrine para sa isang god Mm. sa Japan. Kung sino yung mga nag-build nun, sila din yung magpapasama dun sa may Magiging mismong part ng ano. for honor. Kung walang makuwang voluntary, edi involuntary. Kukuha na lang ng kung sino. Pero yun sa kanila, kailangan buhay. Hindi pwedeng yung... So ano yun, Paps? Parang ililibing ng... Oo, baon talaga. Siguro tatanggalan lang ng malay tapos halo na sa semento. Parang ganun. Grabe. Pero ano siya, no? I mean, based lang doon sa sinabi mo, puro sa Asian countries lang. Parang, mayroon ka ba narinig? Sa, Ay, oo. Sa iba Parang ata meron. European. Meron Oo, yan. kunwari sa mga- US. Meron din? Ewan Sa ko. mga sa India yan. Ay, Hindi, Asian feeling ko, pa rin hindi. naman siya eh. Asia. Ano, sa... Alam mo yung American Indians? Oo. Uso kasi sa kanila din yung mga ganyan. Mga totem-totem. Oo. Ah. Sa mga kasama ni Jacob. Jacob Twilight. Sa mga ganun, yung mga... Kalimutan ko mga tawag sa kanila eh. Mga Pathfinder. Kung ano na yung mga pelikula. Hindi masabi. Basta Oo. ano. Sa mga ganun, parang di ba Aztec? Meron din silang mga Oo. South American Ay, naman yan. oo. Aztec sa Uso din yan Apocalypto. sa mga sacrifice. Diba? Oo. Kasi para yung sa mga ziggurat. Oo. Puta. Ay, nako. Mga kung ano mga pinagsabi. Ziggurat. Napapagano na lang, Ziggurat. okay. Minsan, hindi na ako makakonect. Nag-halo-halo na yung mga napanood na movies. Oo. Doon sa mga nabasa. Tingnan mo sa isang sentence lang, 3 movie na banggit. Ako nga, doon na lang bumase sa Apocalypto eh. Pero yun. Ano gababasa pa ba tayo? Lagpas na tayo ng time natin. Ayun, oo, tama. Oo. So, si Prey ang bonus round. Yung kwento niya yung bonus Oo, round. bonus round. So, So ayun. yun. Teka lang, may nag-comment ba, Pre? Di ba meron tayong magre-read ka ng mga Hindi ko na-check Hindi, if may ganito na lang. nag-comment. Abangan next week. Oo, next week. Yeah. Kung gusto niyo ng reading from Pre, sige. Guys, if gusto nyo ng reading, just comment down your question. Tapos, ayun, magbigay kayo ng little context about it. Tapos, For example, paano? sige, for example ako, what is the future of my career? Tapos, siguro, just share if, you're an employee, tapos if ilang years ka na doon, para lang makuha ko lang yung energy mo. Kasi, I can like check it naman. Pero again, since nasa podcast kami, limited yung time, it's gonna be easier for me to pick the energy. Paano pala, Paps? Paano pala, Prey, kung nahihiya? Saan ka ba nila pwedeng i-PM or i-email? Yeah, sa Beyond Senses as usual. Hindi sa page. Hindi na sa... Dapat na. Hindi Ay, sa ano Pre. ba? Hindi sa Pre. Sa Pray? Oo. Sa Pray. Sige, sa Dagdag Pray na likes lang. and follows. Go lang. Hindi, pero naman, I think, kahit hindi naman related din sa reading. Kasi for example, yung kanina, yung nag-email sa atin, parang may mga question siya about, ano ba yun? Question niya? Elementals. Okay lang din. As long as kaya kong sagutin. Pero pag hindi, pasa ko kay James. Basta yung point ko, if nahihiyaman kayo na sabihin online, kasi mababasa na ibang tao sa comments actually, eh. oo. Mag-ano na lang kayo Mag-reach pala. out. Mag-reach Message out na lang kayo sa Instagram ko. Pray for me. Tapos, or sa Facebook, pray yung name ko. So, yun. Pero, syempre, pag nag-reach out kayo sa akin, sasabihin ko yung sagot online. So, consent. Oo. Asking for consent. Di ko naman babanggitin yung Bigay na lang kayo ng code name. Kasi paano kung unang tanong, hi po Miss Prey, nalaman ko po kasi na yung asawa ko ay may kabit sa work.
actually. Oo, Tapos magko-comment, no? may baril na po ako dito. Ano pong next kong gagawin? Ay, hindi ko po alam. Ang comment mo, basta ingatan yung sofa. At dyan na matatapos ang episode natin ngayon. Meron pa ba kayong idadagdag? Abangan niyo yung i-edit ko na. Kasi, wait lang. Ano ba sinend ko sa'yo? Ano ba yun? Yung Omniverse ba vlog yan? natin hindi Hindi. Omniverse. Ito yung separate. Oo. Idawang separate ways. Oo. Okay, walay. Sige. Gusto ko yung edit, magkakasama pa rin tayo. I-ano mo ako, remove background, tas Actually, hindi ko nga alam kung anong patutunguhan ng edit eh. Pero sana wag niyo ako i-bash. Tatry ko yung best ko. Hindi, Go, feeling push. ko kaya niya yan. Ayun. So yun, maraming salamat sa pagstay at panonood ng episode na to. Sana nag-enjoy kayo. At kung meron kayong mga request na gusto nyo pag-usapan namin sa mga susunod na episodes, i-comment nyo lang below. At gagawin namin. Guess. Kasi nakita ko dun sa last episode din, parang may mga, hindi kasi ako familiar kung sino sila. Requests. Pero oo, na invite din natin. Pero nasa ano din sila, horror and mystery. Yun. Kung gusto nyo, tulungan nyo na rin kami kasi ganun yung nangyari kay Ate Bebs, no? Mag-reach out kayo dun sa kung sino yung gusto nyo i-guest. Sabihin nyo na mag-guest sa The Red Door Podcast. And ayun, gagawa namin ng paraan. Ayun. Tapos kung hindi pa kayo nakasubscribe, it's your way of supporting us. Kung gusto nyo pa ng maraming videos katulad nito, mag-subscribe kayo. Yes. Lahat ng pera na nililikom namin sa YouTube na to ay napupunta sa amin din. Oo. Sa kanya-kanyang bulsa. Akala ko gamanggit ka man lang ng something. Hindi, sa amin talaga. Napupunta sa charity. Akala ko charity. May friend kami ang name Charity. Hindi guys, ano pa kasi, nagsisimula pa lang. At yun na nga ang sabi ni Ate Beb, sinabi din niya, gusto niya ng datong, siyempre kami din. Totoo yan. Sa true. Ayun. So yun, maraming salamat ulit. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. And ako naman si Prey. And we are The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.